Muli magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat sa ating pagdiriwang ngayon, no, Divine Mercy Sunday, the Easter season, the Easter octave ends today, but the Easter season continues, no, hanggang sa Ascension Sunday, hanggang sa Pentecost, no, at patuloy ang ating mga selebrasyon, no. Tapos piyesta na, no, ni San Antonio. Napakaraming biyaya, no. Meron akong nakilalang nasa taxi ako isang beses, no. Very, very joyful siya, no? Nagkikwento, tuwan-tuwa siya. Sabi ko, wow, no? Kahit na mainit, kahit na matraffic, no? Napakaganda niya kanyang disposition. Biglang may isang sasakyan na magandang-maganda, inatrasan siya, no? Walang kinalaman. Pero, galit na galit yung may-ari ng isang sasakyan, no? Bumaba pa, pinagmumura pa siya, no? Hinampas pa yung taxi niya, di ba? Pero siya, kulang. Sabi ko, wow, no? Hinahamon pa siya. Hindi niya pinabayaan lang niya, hindi niya pinatulan, ano? At pagkatapos, no, buti na lang hindi nagkatuloyan yung manggaan, umalis na sila, naghiwalay na sila. At nung kinamusta ko siya, cool lang naman siya. Sabi ko, wow, ang galing mo naman, no? Kahit na wala kang kasalanan, no? Pinagmumura ka pa. Tapos, okay lang, cool ka lang. Sabi niya, hindi niya alam na pare ako eh. No? Sabi niya, ganyan talaga. May mga tao, parang ang dami-daming dalang basura. Parang dump truck. No? Pag matsyempohan ka, ibabagsak sa iyo lahat ng basura. Kung ikaw ang matagpuan, kung ikaw yung makabunggo, ikaw makakalabit, no? Ibabagsak sa iyo lahat ng basura. No? Kaya, bakit mo pagpapatulan ng mga taong ganyan? Ang laman sa loob, puros basura. No? May mga taong ganyan, di ba? Alam naman natin, no? Puros sama ng loob. At pag lalabas yung sama ng loob. Kasi alam naman natin, kung ano nasa loob, yun yung lalabas. Kung puros galit, di ba? Kung puros pighati, no? Bitterness, puros walang maganda, lahat masama, di ba? Yung nasa loob. Siyempre, ang lalabas dyan, puros kasamaan. No? Pero kung may kabutihan, no? Lalabas naman ang kabutihan. Kaya napakaganda ng Ebanghelyo ngayon tungkol sa sugat ni Jesus, di ba? Si Jesus nagpakita, no? Malalaman natin si Jesus, kung nagpakita sa atin ang Diyos, si Jesus nagpakita, no? Parang kinukwento ko na sa inyo ito dati, no? Nagpakita ang Panginoon kay Santa Teresa ng Avila. Sabi niya, hindi ikaw si Jesus. Sabi niya, bakit mo nasabi? Sabi niya, wala kang sugat eh. Si Jesus maraming sugat, di ba? Maraming Kaya alam ko, ikaw ang demonyo, nagpapanggap ka na ikaw si Jesus, no? Dahil sa sugat, makikilala natin sino si Jesus. Napakahalaga ng sugat. Sugat nating lahat. Marami tayong sugat. Si Jesus, nagpakita. Sabi niya, 8 days after, nagpakita si Jesus ng muli ng pagkabuhay, nagpakita siya, at hindi makapaniwala yung kanyang mga alagad, no? Hindi sila makapaniwala. Sabi niya, tingnan niyo yung sugat ko, di ba? Isuot niyo yung daliri sa sugat dito, no? At yung kamay sa aking tagiliran, ganyong kalaki yung sugat. Pwede mo ipasok yung kamay mo, di ba? At yun nga ginawa. Dahil sa sugat, sila'y naniwala. Okay? Ganyan rin. Pero sabi ni Tomas, wala si Tomas doon nung dumating si Tomas, sabi niya, nakita namin ng Panginoon. Sabi niya, hindi ako maniniwala hanggang hindi ko ipasok yung daliri ko at ang kamay ko sa kanyang mga sugat. 8 days after, muli nagpakita si Jesus at sinabi niya kay Tomas, Tomas, ilagay mo yung iyong daliri at iyong kamay sa aking mga sugat. Diba? At siya ay naniwala. Dahil sa sugat. At dumating yung sabi ni Tomas, Diyos ko, Panginoon ko, my Lord and my God. Dahil doon. Marami tayong sugat.
Pero yung sugat na yan, katulad ng sugat ni Jesus, siya ang magdadala sa atin para maniwala. Ang problema natin, pag sugat, ayaw natin harapin. Yung mga problema natin, wag natin kausapin niya, wag na natin, kalimutan natin yan, wag natin resolbahin, isang tabi na lang natin. No? Pag isinang tabi mo ang sugat, yung simptomas, lalaki yung sugat. Isang araw, no, magkakanana, isang araw, cancer na. Palaki ng palaki. Hindi po pwede. Lahat ng mga sugat natin, nung bata pa tayo, no, imagine, no, kinuwento ko na rin sa inyo to Nagre-reunion kami, mga magkakaklase, di ba? At nagmisa kami, nagsimula kami sa misa. Pagkatapos ng misa, sabi ko, baka meron kayong gustong sabihin, baka meron kayong gustong i-sharing, no? At lumabas yung isa, sabi niya, unang nag-share, sabi niya, naku, sorry ha, no? Sorry ha, nung bata tayo, nung elementary tayo, kinuha ko yung iyong sandwich, ninako ko yung iyong sandwich, di ba? At pinagsisihan mo isa, no? Pinagsisihan mo isa, pero alam ko ako naman, nag-away-away, nagkagulo-gulo dahil sa ganyan, ano. Pero imagine, yung galit na yan, yung hindi pagkakasundo, 40 years later, dala-dala pa rin yung sugat na yan. Kasi hindi na-resolba. Yung mga sugat natin sa pamilya nung tayo lumalaki, mga sugat natin, may mga sugat. Hayaan natin ang sugat, harapin, hilumin tayo. Kaya tayo magkakaroon, pag tayo'y sa tulong ng Espiritu Santo, hiningahan ni Jesus ang mga alagad ng Espiritu ng Diyos. Dahil sa Espiritu ng Diyos, hiningahan niya, kaya natin resolbahin yung ating mga sugat at hindi manatiling sugat. Kung hindi, talaga, no, mamamagayan, lalala ang sugat na yan hanggang ikamatay natin yung sugat na yan. Ano man sugat yan, kahit na gaano kalaki, alam ko, napakaraming sugat, hindi natin alam kung saan tayo magsisimula. Pero, no, we have to let go. We have to ask God to help us heal from this and transform us and not to be imprisoned. As we celebrate Divine Mercy Sunday, humingi tayo ng tulong sa Diyos. The ocean of mercy is abundant. Napakalaki ng pagpapatawad at pagmamahal ng Panginoon. Huwag tayo maipit sa hindi pagpapatawad. Huwag tayo maipit sa bitterness, sa basura. Buhat-buhat natin yung basura, buong buhay natin, buhat-buhat natin yung bitterness. Galit na galit tayo, Lord, bakit mo ko pinanganak na kalbo? Bakit mo ko pinanganak na hindi matalino? Bakit ako hindi matangkad? Bakit ako kulang? Bakit maraming tao, maraming tanong, di ba? May dahilan yan lahat. Humingi tayo ng tulong sa Espiritu ng Diyos. Hingahan tayo ng Espiritu para dumating ang kapayapaan. Kaya tatlong ulit sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Yan ang inaalok sa atin, itong kapistahan ng Divine Mercy, ang kapayapaan ng Diyos, ang kapatawaran ng Diyos. Ipagdiwang natin to at magpasalamat tayo sa Diyos sa napakagandang pagmamahal na binigay sa atin. Huwag tayong manatiling puros basura, puros pighati ang ating daladala. Kawawa naman tayo. It is not worth it. No? Kung tutuusin, no, meron akong maliit na last na, no, na medyo napahaba. Meron akong isang maliit na recollection, sharing. Sabi ko, sino ba ang pinakamodelo mong pamilya? Sino ang modelo mong tao? Sino ang pinakamodelo mong tao? Kakilala ha, hindi artista, hindi celebrity, di ba? Nag-isip siya, di ba? Meron ba kayong mga modelo? Meron ba kayong mga modelo? Meron? Ha? Kinaiingitan niyo ba yung mga modelo? Sana ganyan tayo? Kung tutuusin, ang galing talaga ng Diyos. Wala namang perpekto eh. Wala namang perpekto eh. Yung sinasabi mong model na pamilya,
Hindi mo lang alam. Marami rin mga buto na nakatago sa loob ng cabinet yan, di ba? Sinatabing skeletons in the closet. Maraming problema yan. Yung isang tao na, naku, sana, kaminsan kinakaingitan natin, kaminsan sabi, sana ganito tayo. Hindi natin alam. Marami ring problema dinaraanan yan. Hindi natin alam. Kaya napakalaki. Ang galing talaga ng Diyos. Kaya pantay-pantay. Hindi porket mayaman, kundi porket maganda, hindi porket matalino, hindi porket ganyan, walang problema. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi ibig sabihin, we have to improve ourselves. Kontento na ako sa ganito. Bakit ako kaingitan yan? Kasi okay naman ako. Hindi. Meron biyaya binigay sa iyo ang Diyos. May sugat, pero magpasalamat tayo sa ano binigay sa atin ng Diyos. Salamat sa Diyos. Let us be grateful. The model, let us thank God for giving us the blessings. Bawat isa sa atin, we thank God. We appreciate this model family. Salamat, naging magandang inspirasyon to inspire us. Pero salamat rin. Meron din tayong may binigay sa atin ng Diyos. Hindi porket, hindi lahat kasamaan, hindi lahat kadiliman. Sigurado ako, kahit na gano'ng kalupit yan, merong kabutihan. Meron at merong kabutihan. Salamat sa Diyos. Ipagdiwang natin yan ngayon sa dakilang kapistahan ng Divine Mercy sa araw na ito. Salamat sa Diyos.